Benedict, lagi bang gumagamit ng drone ng PCG tuwing may misyon sila sa West Philippine Sea? Magandang tanghali, Rose. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, lagi silang gumagamit ng drone para sa documentation sa ginagawa nilang misyon sa West Philippine Sea. Pero nitong August 11, hindi sila nakapagpalipad ng drone dahil sa hinihinalang jammer. But this time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's the Chinese who are blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para makuhaan itong insidente na to and also to document the illegal actions of the People's Republic of China. This is the first time that I'll be disclosing it to the public, no, that we were not able to launch our drones. It's because we are suspecting that the Chinese have jammed the signal. Ayon pa kay Commodore Tariela, dahil sa nangyari, sisiguruhin nila ang mga drone na magagamit kahit pa mayroong jammer na gagamitin ang China. Sa translated na pahayag mula kay Senior Colonel Jiang Bin, spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nito na ang barko ng Pilipinas ang nagsagawa umano ng dangerous maneuvers sa pamamagitan ng high-speed changing at sharp turns. Ayon pa kay Jiang na ang naturang aksyon ng Pilipinas ay malinaw na paglabag sa soberanya at karapatan ng China at nailagay din ito sa panganib ang kaligtasan ng mga Chinese personnel at pagpapahina sa peace and stability sa South China Sea. Sa kuwang ito ng Philippine Coast Guard, makikita na nagkabanggaan ang PLA Navy warship at Chinese Coast Guard vessel noong August 11 habang hinahagad nila ang PCG vessel. Ayon kay Commodore Tariela, dahil sa banggaan, may posibilidad na may nasugatan o nahulog na tao kung kaya't nagboluntaryo ang PCG na tumulong. Intelligent guess ng ating mga tropa sa barko, no? Ang dahilan nito kung bakit they offered assistance sa China Coast Guard, no, after the collision, because we were actually suspecting that there was injury or even people went overboard dahil sa pagbangga ng PLA Navy sa China Coast Guard. So it is true, based on the video, there are 4 people na nasa harapan ng barko. Pagtama ng China Coast Guard, na wala na yung 4 na tao. Tumugon din si Tariela sa sinasabi ng China na dapat tayo ang magbayad dahil sa nangyaring insidente. Paano tayo magbabayad? Sila nga nagbanggaan, di ba? I mean, parang hindi ko din magets yung mga statement na ganyan. I mean, sila nagbanggaan sa isa't isa, bakit tayo magbabayad? Meron ding statement eh. Sabi nila, magagalit na daw ang China because of the incident that happened. Bago sila magalit sa Coast Guard, dapat pagalitan nila yung mga CEO ng barko nila, no? The skippers ng barko nila. Because it's actually their recklessness and their dangerous maneuver that resulted to collision. But kidding aside, we are not going to pay any accountability for such incident. It's their own doing. It is their illegal actions that resulted to such collision. Rose, sinabi nga rin ni Commodore Tariela na hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang China patungkol nga kung may namatay o nasugatan doon sa nangyaring banggaan ng 2 barko ng China. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Rose. O Benedict, meron bang estratehiyang ipatutupad ang PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan sa umiigting na illegal maneuvers at patrol ng China dyan sa West Philippine Sea? Rose, kanina sinabi rin ni Commodore Tariela na sa ngayon ay patuloy sila sa kanilang misyon at hindi naman nila papaitingin o papalalain ito nga tensyon sa pagitan nga ng China at ng Pilipinas, Rose. May kakayahan din ba ang PCG na magdagdag pa ng vessel na magpapatrolya dyan sa paligid ng Baho de Masinloc? Dahil alam naman natin na
ilan yung Chinese vessels na nakapaligid dyan? Rose, sa ngayon ay may balak ang PCG. Noon pa man ay sinabi nga ni Admiral Gaban na plano nga ng PCG na bumili ng 5 pang barko na kasilaki nitong dalawang 97-meter na BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Melchora Aquino. At inaasahan nga na sa 2027 ay makakarating na sa Pilipinas o mabibili na ng Pilipinas itong 5 barko mula sa Japan, Rose. Alright, maraming salamat. Benedict Samson, nag-ulat ng live mula sa Quezon City.